key exegetical guidelines. Pag musulti kang exegetical guidelines or key exegetical guidelines, mao ni sa mga guidelines na susi nato no kung paano nato sabton ang narrative. Okay? So number 1 na guidelines mo ni always take narrative literally. Ang story sa Bible, i-take yun mo siya always literally. Unless a literal interpretation is absurd, illogical, unnatural, or contradictory to another passage of scripture, or is contrary to the general tenor of biblical teaching. For example, Jesus' miracle, literal gina. Ida Minir, literal gina. Balaam's donkey, ito ng istorya, literal gina. Si Jonah, literal gina siya. So meaning, ang narrative, always gini mo sa take literal. Dili ginani mo siya pwede i-allegorize. Okay? Anak gina sa piminti pag mubasa ka. And then, another, always interpret an event as only part of a whole. Pag may interpret yan kang narrative, basahon yun ang first step nimo, pangitaha ang plot, asa nagsugod, asa nahuman. Tapos ang imuhang second step, pasahatanan. Ang third step nimo, pag i-identify nimo ang scene. Pero sa scene, mo dapat ni always interpret an event as only part of a whole. A meaning part of a larger, grand and complete story, not an event taking place on all in its own. Meaning to say, ayaw nimo isolate ang eksena nga murag ang focus nimo murag diri lang. So dapat ang eksena interpret nimo siya nga kaning eksena part ni siya sa katibuk-an nga istorya. Di nimo siya pwede isolate. And then, number 3, interpret biblical narratives according to their multi-level hierarchy. Pag musulti ka na, ibig sabihin, ang interpretation nimo sa OT, dapat i-connect yun mo sa multi-level. Huwag ayaw nag-focus sa first level. Halimbawa, kay Abraham. Si Abraham, gibutan sa story, nasa sa story individually, so sabta siya, ano nasa diha. Unsay connection ni Abraham? So si Abraham diya ang gigamit para ma-establish ang nation of God. That is the second level. Ang purpose ana sa second level kay naay kalabutan si Abraham sa overall plan sa Ginoo pag-abot sa kaluwasan, which is meta-narrative si Christ. Kung si Isaac, the same Japon, ang bottom line, ang meta niya, Jesus Japon. Okay? So unsay kalabutan ni Abraham sa meta-narrative? That Abraham would be what we call father of faith. Nasa iyahag yun. Ganin niya. So mo ng meta. Okay? So, basta in every individual narrative na na-connection diya, i-connect din na nato sa meta-narrative. For example, ang Book of Ruth. Anong naaman siya? Kung study kang first level, so story ni Ruth, unsang second level ana. Dapat pabalaan na to sa first level, kinsay giridin, kinsay giluwas. Sa story ni Abraham, ang giluwas si Abraham. Para unsa? Para sa chosen people, Israel. Kay Ruth, kinsay giluwas. Kinsay giridin. Nganong giridin man ni siya? Para i-preserve ang second level. Okay? So second level mong gusto Ruth, magod identify kay nag-end magod ang Book of Ruth sa chronology. Sa genealogy. So, ibig sabihin, ang sa second level niya is about kingship. I-preserve ang lineage, kingship ni David. So, karon si David, sa second level sa Book of Ruth, unsay purpose niya sa meta. So, muna siya. So, that's why, every narrative sa Bible, i-connect yun mo na siya para makita ginato ang dagan sa story. Tandaan na to ang story sa narrative is a redemptive history. Anak siya. And then, number 4, interpret biblical narratives always underscore the fact that behind every event, God is sovereign at work. Mauni dapat na ito masabtan. Because mauni ginagamit sa tuwa, against sa tuwa, sa mga skeptics usahay, na ginagamit nilang Old Testament narrative para ibig sabihin, para i-discourage, at the same time, para i-discredit ang Christianity. Okay, pangutanon ta mo. Para clear. If God is good and loving, why did God allow evil and suffering in this world?
Any idea? Kuan. If God is loving, why did God allow evil and suffering? Kay aron maka cut-on ang tao sa pagsalig jud So anong ni. dili na lang unta niya tagaan anong dili na dapat anong dili na lang niya unta i-allow ang suffering? Anong dili na lang niya i-extend yung love? Anong i-allow pag ginina siya kung loving din ang Ginoo? Kato, mo man ginabato minti sa tuwa. That's why dapat masabtan nato ni number 4. The way we interpret biblical narratives always ay underscore nato that God is always sovereignly at work. Sovereign God. Sovereign God. Para makita Ang key diha isabto nato ng word nga sovereign. yung pagka-Diyos. Kaysa kana siya nga question, actually wala nila nasabtan nga ginag-limit nila ang sovereignty ni Lord. Hindi pa. Amen? Mingon pa yun sila, Pastor, nga ang God kuno sa Old Testament kay kuan. Mo na siya. Grabe ka, harsh. Kay Actually, patay kung yun, i-isolate killer. mo na siya, mo na siyang ginatawag nato ng ibig sabihin, there is a problem sa tuwang understanding sa God kasi ato ang gina-identify mong God na ang God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. Testament. So, ibig sabihin, i-break na niya ang ato ang biblical theology about kay God that God is always the same. Diba? In the past, today, and even in the future. Hindi nag-change ang Ginoo. Immutable si God. That is God's nature. Amen? That's why mo na sa gina-accuse niya na if ang God nimo butan, ngano musugo man siya mupatay. Bitaw. Oh, sige daw. Any idea? Walay maka-question niya pas. Wala yung mga question. Di-question na ganin nila. Natural. Ginoo din makabawo. Okay, mo ganyan sa para masabtan na to. Okay, tagaanta mong illustration ha. Isa sa the best example na pwede ito makikita dira is katong when God commanded Saul to eradicate the Amalekites. Remember the story? That's why dito nag-derive ang mga theologians about the sin of omission and the sin of commission. Commission. But actually, that is just only a theory of the scholars. Sila na nagbutang ana siya na Mabilang ba na ideology. sa martiology nga doctrine ko Ha? sa kanang Actually, ang Marcionism, ang God, yeah, that is one of the doctrine of Marcionism that they believe that the God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. That's why sa Marcionism, ang ilang claim na nga God nila, ang tinuod na God nila is the God of the New Testament, not the God of the Old Testament. Kasi according sa Marcionism, ang ilang identification sa God, God is a barbaric God. Okay? Muna siya. So, dili tanaw na to para makita nato ato ang ma-emphasize ang iyang sovereignty. Okay? Pag musulti kang sovereign, ang ibig sabihin sa term na sovereign, God is always in control. God is a transcendent God. He is above His creation. Pag musulti kang He is above His creation, sovereign. So, paano to siya i-fit in diha? When God commanded Saul, kaya mo na ilang ginagamit na passage. When God commanded Saul to eradicate the Amalekites, it is a command. Kung gisulti sa Ginoo, kailangan sundon dili. Okay. Pero mao mo ang command. Eradicate. Pag musulti kang eradicate, pasabot hudon. Ano pa gyud gi-itemize pa gyud sa Ginoo. Tigulang, ibig sabihin, hudot naman ba? Wala, pati buntis, kung may bata, hudot. Actually, pati hayop, apil. That is a command. So, gikuha na siyang event sa Old Testament para ilabay, especially sa tuwa sa Christianity, nasultihan ta that God in the Old Testament is a barbaric God. Pero wala na ito kapibalaan niya dapat, every time we interpret sa narrative, is dapat atong tanawon that God is always sovereignty at work. So karon ningali na itabo. Kay commandment siya, siyempre ang gisugo si Saul, ang gisugo tao, natural, mugawas yun ang yatawag na to nga human nature. Siyempre, mag-question ka. Pati bata, gabi naman. Galagi. Huwag mo na ilabot.
Pati hayop, wala man labot. So that's why, to make the story short, ang gibuhat nila, nila tuman man nila, pero wala nila gyud completely gibuhat. Kaya dito nakaderive ang mga scholars, itawag na ito nga sin of omission. I-follow nila para natin na sila gi-omit. Yan. Dahil mangguno ang sin of commission, command, gibawal, Gisupak. imuhang gi-violate. Mo man na siyang commission. Ang commission man gud, gituman nimo pero hindi Gisugo tanan. pero wa gibuhat. Oo. Magana ba? So karon, gisugo, wala gibuhat, na ay gibilin. Siyempre kay tao, normal man sa tao mo luoy, magkikabata, pagtunin mo na, baby, wala ilabot, ana. Okay. So kay gibilin, pati mga hayop itong uban nga pwede mapuslan, pwede pa ba? Ilahang kuha. Karon, ang end result, perting sukuha ang Ginoo. That is one of the sin of Saul na muna siya ang muna siyang sala ang gibuhat niya na nag-discredit sa iyang kingship because of that sin. Karon, kana siya, kung atong tanawon na, murag musulti gyud ta nga delikado gini Ginoo, gyud ingani Ginoo. Pero I will tell you, iso tama ko ganiya. You cannot question God because God is sovereign at work. As you study the history of Israel, na ay reason si Lord na nung gusto man niya i-eradicate ang Amalekites. According sa story, God wants the Amalekites to be eradicated because na ay history po sa Amalekites na sila nga lahi, mao po ni sila gusto mo eradicate sa Jewish people. Remember the story of Esther? Diba? Kani nga nasod, mauni sila ang nasod even sa panahon nila Moses sa una, nga nag-ambush sila sa una sa panahon sang karaban. Mauni mga tao sa una nga gusto nga eradicate ang chosen people of God. Nga wala na sabta nila na kung nganong gisugo man na sa Ginoo because God wants to protect His people. Pero para sa ilaha, barbaric ang Ginoo. O masabtan na nato siya kung tunan nato ang history from that Old Testament hangtod karon. E nga naman, according sa story, ilahang wala gihurot, gipasagdan. Wala pa mo kabalo nga tungod sa pagpasagad nila, gipasagdan nila kaning mga tawhana, nagpuyo ni sila, nangibuhig bag-o, palibot sa nation sa Israel. And then to make the story short, after that event, for how many years, how many decades ang nilabay, kaning mga tawhana nga ilang gibilin na himong nation. And according sa history, kaning mga tawhana nga nahimo nga nation, mao ni sila ang 10 nations nga nagasurad karon sa nation of Israel. And ang ilang ancestors are the Amalekites. That's why sila naay doktrina kaning mga nation surround Israel sa panahon nila ato nga ang 5 years old nga bata gina-train na nila, gina-brainwash na nila, ginapatindog na nila dito sa pinakil silang balay kay makita naman ng Israel. Ginapatindog na nila dito o ginatudlo nila dito sa hunahuna sa bata, gina-inject na sa mga bata dito nga ila nang itudlo ang nation sa Israel o ginabutang na sa hunahuna sa bata nga I want to kill the Jews. Mao gina siya, bata pa. So that's why sulod na sila hunahuna. Tungod ana, mauna nga hangtod karon ng Israel, wala sila na hutdag kalaban because mao pa na sa ang bunga sa sala ng gihimo sa ilang hari sa una. So ibig sabihin makita nato kung nagsugo ang Ginoo, naay reason si God because He is sovereign, kabalo ng daan ng Ginoo nga nung gusto na iparadicate sa Ginoo. Kaya kung gituman ng tato ni Saul, there is no problem. Wala na sila karon. Pero because of that, munang suffering nila, hangtod karon continues. And then, you tell me that God is a barbaric God? Dili. God is a just God. God will always protect His people. God will always care for His people. Because these people, dili ni sila anak sa Ginoo. Actually, ang Old Testament, there is always a battle between God and Satan. Di ba? So, mao gyud dapat ato masabtan.
So sa history sa Israel, nganong gibutang ng story niya para ipakita kung unsa ang Ginoo sa ilaha. Paano sila giluwas, Lord. So that's why, musmo na to So ingana dahil na sa igsoon. Kung naay gibutang diha, naay story ang gisulat diha, nga usahay murag mo contradict sa nature ni God, di mo question. Balik yo ka sa history. Ug imo gyud na siyang imo gyud na siyang tan-awon, imo gyud na siyang balikan para masabtan nimo ang iyahang work. Sumana karon God. pastor nga mga Israelites wala na kaluoy sa pagpatay sa mga dagming bata no. Karon at is present ba? Dili man kasi sa history mo sa Israel kung imo kita kaniya kung isa mo gumaminaw mo sa news portion lang. Actually kung ato gyud mo dig up kita hangtod kon sa nation ang ginatake man sa Israel is not Gaza man itself. Actually ginatake sa Israel is Hamas man. Ang problema sa Hamas kay kung imo gyud tan-awon di ay ang mga tao sa Gaza ginahimo nila nga human shield. Mao na siya kung imo tan-awon karon ang Hamas karon nag-build sila o ginatawag nila nga underground city. Naa sila dito. Kinsa kabalo mo kinsa gibutangan sa taas? Civilians. So kung ang Hamas mo atake sa Israel, normal sa Israel nga mo counter. Ang problema kay gihimo ang tao nga naa dito sa taas. Human shield. That's why actually ang mga tao dito nga naa dito sa taas, naa sila'y ako baga pa hatred na sa ikalagot actually not to the nation of Israel dito mismo sa Hamas kay ginahimo man silang human shield di man sila magkareklamo kay naaman sila di man sila taga-Gaza man sila so that's why when naisa ka babae nga gi-interview siya nga ang iyang papa is one of the founder of Hamas she became a Christian ang iyang asawa is one of the high-ranking official sa Hamas. Ug mao to yang gi-istorya nga actually sila nga mga tao dito sa Gaza wala sila care sa ilang katawhan. Ang sulti niya dito ginagamit rami as human shield dito. And then ang purpose lang nga gibutang dito kay para makita sa kalibutan nga ang Israel is a barbaric nation because naay madamay nga mga sibilyan. Bitaw. Pero actually dili kay usahay man gud ibutang nilang tao man gud kung asa tong ma-detect man gud sa misa nga kampo nila dito man ibutang tao. Mao na karon pastor nga ang kuan sa Israel mga kuan na sila. Ha? Anay mga kaluoy mo patay daw tungod Sa mga kontra. ang Israel mismo. Yeah, according sa Hamas natural sa Israel pero ang ilahang is Hamas. Mao gyud ilang kalaban. It's not the people man. Kasi kung atong tanawon actually Palestinian o ang Jews karon na naman sila yung mga sila yung mga understanding na dili man wala mo sila na karon gano kung na mga conflict man pero ginagmay pero ang ilahag yung is smoke sila. Okay? You see? So meaning God is always what? Sovereign kasi dapat masabtan nato na dili na to pwede i-judge sa Ginoo. So that's why kung katong doktrina ni gawa siya ug understanding nga mo to ibig sabihin wala ginato na nasabtan ang dagang sa story. Di ba? So wala nato na nasabtan. Wala nato nakita. For example, masulti ta unfair man ang Ginoo nganong si Isaac ang gipili nganong dili man si Ismael. Panganay man siya nganong sa Isaac man. Di mo siya ma-question, balik ka sa history before ka mo hatag og conclusion. Tandaan na to ang covenant ni Lord, dili man kay Abraham o kay Hagar. Klaro kayo, before pa si Hagar niabot, ang naghatag ng covenant sa Ginoo kay Abraham o kay Sarai. Actually, grace na lang to siya ni Lord nganong naanak si Ishmael. So tanawa bisang gianak siya dito nga di siya part sa covenant ni Lord pero sa gibuat, gi-bless Japon siya. So klaro na siya. Okay? So meaning kasi hindi mo pwede na siya tanggalon sa narrative i-judge mo si Lord because imo nabasa ang murag negative siya pero I will tell you brothers and sisters dili always yung tanawa ang sovereignty ni Lord baliki gyud na siya. And then number 5, interpret biblical narratives only as illustration and confirmation of doctrine but not the basis. Ang narrative naa say doktrina pero unsa man daw dili siya basihanan. Sa ibang pasabot ana
kung hindi mo confirm siya. Ano man, murag ani, naatay ginatawag na Old Testament theology and the New Testament theology. So, ibig sabihin, sa Old Testament theology, napanday ni siya because naa sila'y what? Naa sila'y, kumbaga, panigikan ni siya sa Old Testament pod. So, dito, kung usulti ta, interpret biblical narratives only as illustration in concrete confirmation of doctrine. Kung nakahatag o doktrina ang New Testament na ang Ginoo gugma, kay tungod nga gi-illustrate sa Old Testament nga ang Ginoo gugma. Okay, nakata? Pero dili siya kung gatawag ito nga basis. Kasi kung basihan na ito ang Old Testament ug doktrina, kung unsay gisulat sa Old Testament dapat sundon nato karon. Og daghan mga Christian na fault wala na. That's why dito na mugna ang tawag nato nga Hebrew movement. Yan ay mga Christian karon nga dating Christian na change ang ilang perspective ilang theology, ibalik sila Hebrew. Amo to tawag ito karon nga Hebrew root movement. Ang lang ko na diri. Ano diri? Wala. Pero dito portion sa Luzon ata na ano ni nga na sila na mo follow na sila sa ano, musunod na sila sa mga fiesta, mga feast. Okay? Mugamit na sila og mga ano, mugamit na sila og mga nanas na mugamit sila og mga seven lampstand. Ano siya, mga ilaha. Balik yun sila sa Old Testament way. So that's why na ako na-interview og insist yun niya. So anak ko sila kung balik Hebrew gyud ka ug nagatuog ka nga naa kay dugo nga Hebrew, anak ko paano nimo nabalaan nga nakidugo nga Hebrew? Anak ko kaila ka sa imong papa. Kaila ka sa imong lolo. Kaila. Ang papa sa imong lolo, kaila ka wala? Medyo kaila pa siya. O ang lolo sa imong lolo, wala na. Ibig sabihin, ang pagkaila niya from 3rd to 4th generation. Pag-abot sa 5th, wala na. Ang pangutanan ako sila, nga nakasulti maka nga. Hudyo ka. Na Pilipino makang dako. Nga na ko siya, ang Hudyo, di man nga na itsura. Okay? And then second, anak ko sila, kung maogi na siya inyong kina-follow, so akong question, so ibig sabihin, you are obligated to follow the law. Ana siya, oh, so how many laws are there in the Old Testament? Ang bali niya, 600 plus. Question, ginasunod din yung tanan? Di man po daw. So ano ko sila? O how about sa tabernacle? Namoy tabernacle? O temple na lang? Namoy temple? Wala po. So ano ko sila ha? If you are really strictly follow the law, especially the Old Testament, dapat namoy temple. Kulang po. Tapos anak ko sila, asa rin ang kabilang temple? Hudyo man mo. Sa Israel. You see? So, ibig sabihin, there is a big problem kung ang Old Testament is magiging basis sa doktrina. So, dili. Kasi kung basihan siya, ibig sabihin, kung unsang nadia, i-apply na to, pero dili siya. Okay, ayaw yun. Dili na siya. Kung baga pa, ang Old Testament, natin ginatawagan na ang unsa man. Okay? Skip na natin siya para ano. Natin ginatawag na unsa man. Type versus anti-type. Meaning to say, Old Testament is the shadow of what will happen in the New Testament. So, dili siya basihan. Kaya diri, narratives, gi-record lang niya kung unsang naitabo, not necessarily what should have happened or what ought to happen every time. Therefore, not every narrative has an individual, identifiable, moral application. So meaning to say, ang narrative di ay, not all of narrative is na siya identifiable moral application. Na mga narrative ang plain history lang yun. Okay? So kanon, pag musulti kang type and anti-type, kung saan man yung idea na? Namo yan, no? Familiar mo na? Kanang shadow sa old, fulfillment sa new. Fulfillment. Kung saan man yung example. Ha? Katong kuan pastor, katubi tong maghalad sa kanang tabernacle nga dapat, for example, unay sala, dapat naagi pat yun nga karnero. Yeah. So, ibig sabihin, Para mapasaylo ang sala. pictures ng offering sa Old Testament is picture about Christ.
That's why very clear sa New Testament, nagisulti siya, He is the Lamb of God. Mm. Okay, unsa pa? Unsa pang shadow? Kaniya, nganong gusto na ko pangutanan ni kay dagag uban nga nagagamit sila og picture sa Old Testament usahay dili day nato pwede fulfillment nga buhaton og fulfillment sa New. Be careful ta. Kay dili tanan nga naa diha ato ang i-connect. For example, nayuban Isaac anti-type pinsa si Jesus. Because Isaac is the firstborn. Aqua, di anti-type na si Jesus, pero actually mali. Dili siya pwede. E nga naman, kani, notice niyo ni? Pansinan niyo. Ha? Balikan ako ni. Nalang ko ipakita nga picture. Okay. Wakatag ko sa inyo 2 minutes, observe this, kung sa'yo nakita ninyo. Kay kanisya, mao ni sa pattern nato, paano ito mo identify og type, picture sa old, fulfillment sa new. Okay, tarangan niyo observation. Sige. Kung sa'yo napansin ninyo, dili. Namin lagi mapansin diha. Kani sa picture. Pagabot sa anti-type, kung sa'yo napansin ninyo, Natumanan. Application. gi-anti-type siya nga naman, kay tungod sa, yun sa, na yun sa. Oh, sure, oh, klaro kaya. Lagi mo sure diha. Pangan. Pangalan. Yes, pangalan na. Pero sa yun na napansin niyo, unsay nasa anti-type. Na makasulti gyud ta nga, mao day na sila. Nganong gi-anti-type ng nila. So, ibig sabihin, kung anti-type ko, dapat mo pwede ako bantayan. Sa man? Ha? Nay? Okay. Pansinan ninyo ha. Every picture sa Old Testament, naa siya'y quotation. Ibig sabihin, pag naay quotation, ang mga writers sa New Testament, ilahang gipunito siya, gidala sa ilaha. So that's why pag mo anti-type ka, is dapat naay quotation sa New Testament. For example, Melchizedek is anti-type of Christ because it was been mentioned in Hebrews. Aaronic priesthood is an anti-type ni Christ because it was mentioned in Hebrews chapter 4. Levitical priesthood is also kay Christ because it was mentioned in Hebrews chapter 5 verse 5. Crossing the Red Sea is baptism ang iyang picture, ang iyang fulfillment because it was mentioned in 1 Corinthians chapter 10 verse 2. Lifting the bronze serpent is what? Is, if ang iyang fulfillment is Jesus on the cross. That is recorded in John chapter 3 verse 14 to 16. So meaning to say, every anti-type na ay quotation. Kaya ang nagsulti ko kanina nga dili pwede si Isaac because ang New Testament wala gi sila knowledge about kay Isaac that he is an anti-type of Christ. Ano man, wala nila gi pili. Hello. Kasi dili. Mao na si sipyat sa uban. Kay pagsaka ni Abraham o ni Isaac, di ba siya untang ihalad? Remember? Unsa gibuhat sa Ginoo? Dahil kuan. Gipugnan siya sa Ginoo. Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Nag-provide siya og halad. Unsa gi-provide niya? Sheep. Dili usa. Sheep. Ram. Crab? Ram. 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 O karon dito sa event, pangutan-unta mo. Kinsa dito ang anti-type? Ang ram. Ay, Ang ram. Dili sa isa. type. You see, nakita na to? Kasi animal sacrifices. It points out to Christ. Every sacrifices nga animals, it points to Jesus. So that's why mauna. So meaning, pag mo anti-type ka, dili tanan. Dapat pangitaon nimo kung kana ba siya nga picture sa Old Testament gigamit pa sa
mga writers in the New. Testament. Dili ta magbuot-buot. Dili ka magbubuot. Kaya nga naman, balik yung ka sa writer. Kaya wala ganis na buot kita magbuot ta. For example, si Adan. Si Adan. Sana wala idan. Si Adan. Adam day, si Adan. Adan day sa Adam day ito sa English. Adan. Oh, picture ba siya ni Jesus? Anti-type ba siya ni Christ? Dili. Isa sulti dili, tas kamot. Mali. Anti-type. Because it was mentioned in 1 Corinthians. Nasulti dito, in the first Adam, sin entered the world, but through the second Adam. So, ibig sabihin si Jesus is what? Si Adam is what? Is an anti-type of Christ. Ano man? Pareho man sila walay ancestors, di ba? At the same time, i-demonstrate dito that through that man, and sin entered. But through the man, nga sama po ang ano siya ha, ipasaylo. So, anti-type. So, mao na siya dapat mo tan-aw ta o anti-type. Pero mao ni, pangutan-unta mo, kinsa superior? Type or anti-type? Type. Okay, anti-type. Because anti-type is a fulfillment. Yeah. So, nga ni, sa narrative, dapat po, kabalo po Kala itong niya na kung identify kasi superior, no? sa anti-type and type. Ang Pero sulti ang ganiha, dili tanan. Karon pa ko anong term na anti-type pag amo pag sir kay fulfillment o foreshadowing. Kanang fulfillment manggod og foreshadowing is mao na siya tawag ito nga layman term na ginagamit nato pag abot sa theology. Kanang type. Ano yung manggod sa theological term? Type and anti-type. The same na siya. Okay. Tama ba? Yes. Sige na tagtan-og asay anti-type ani. Okay. Okay, kaya Kapuya po dahil ning magkuang tagingan na. Ay, ha? pwede yan. Sa? pa man ni That's why magsuon dili day nga nakalalim ang mo share sa Old Testament narrative. Nganong importante man ang type and anti-type para at least ma-share nato na kanidi ay kaning story di ay sa Old Testament na adi ay ni siya dako kalabutan sa ultimate plan of God's redemption. Kita pastor kay sa akong kan pastor say kay pasagdan ang story ba? Dili. Bahala na yung baginan kita. Ako kay kapuyan ko sa iba sa story kadugayan. So, Murag mo ako'y makatunan. Banhi na po diskuan. Naipangan garab mi naghanap. Kami memorize gani. actually wala ba mo kapansin Sus, kapuyan. na Ayaw sus. pagdagan gani sa narrative, especially kada mga design. Tunan ani. Napay lison. Okay. Actually, Type. yun na ha. Type. Mao ni siya ang among ginano. Mao ni siya among campaign Anti-type. sa The Bible Academy. Anti-type. O gina-wrestle ginamo na sa especially sa mga Bible school. Pero wala ni power. May change man gud ang curriculum. Because ang design sa curriculum ng God is a pattern na gihatag na sa tuwa, gipasa na sa tuwa. Actually, dapat ang biblical studies, wala nila gibutang sa masteral. Dapat kani siya, dito ni siya sa bachelor. Tapos ang systematic theology, dapat to theology 1, theology 2, dapat dito to siya sa masteral. Kaya ang theology or ang systematic theology is a product of biblical studies. So dapat sa masabtan sa nato ang foundation, paano sabton ang biblical na theological perspective, especially sa Biblia, before nato siya connect. Mao na siya usahay, tanawan ninyo. Kung asa ang estudyante mo graduate ng Bible school, ang theology niyang bitbit kung unsang eskwelahan siya nag-graduate. That's why pag graduate sa Bible school, na stuck na iyang utak kung unsay doktrina, unsay dagan sa iyang una-una, pag-abot sa doktrina. Mao na ang pistuhanon paggawa sa Bible school, wa na, divided na.
Pero kung dito na mag-focus, balik lang dito sa author perspective, wag yun untay division. Kasi simple naman, ang pangutana naman ito pimintirya, unsay gisulti sa writer. Dito lang ta. Dito mo balik. Dito mo gawas. Unsay gisulti ni Paul. Di mo pwede dungagan, di mo pwede bawasan. May lahan na gyud ang mga kulto. Ha? Yes, basta dali mahibalaan nimo pag ang imong discipline, ang imong discipline is naka-anchor sa biblical study. When they quote a passage, tapos ilang gi-interpret, pag determine mo sa context, dili mao automatic. Bawal paputol og buhok. Automatic wa nagtuon. Yeah. Okay, by the way, sometimes ato amang good, sa ginagamit ato ang okay, kanila po, nanapod ang term. Word na cult actually ang cult nga nag-determine na to siya as a cult for another sect is kana siya nga term, nag-exist na siya in 19th century. Pero in 15th century, kanang term nga cult in its etymology, wala na siya nag-determine sa false teaching. Ang term nga cult is from the word zealous. Zealous sa imuhang system of belief. For example, pag musulti ko ikaw, cult ka about kay Christ, zealous ka about kay Christ. Kaso nga nang gigamit na siya nga term, nag-evolve man na siya nga terminology pag-abot sa 19th century na ilan na siyang gilabel dito sa mga tao nga magdili gani mo tudlo, musuwahi gani sa Christianity. Ang tawag sa Christianity is cult. Murag heretic pastor no. Yeah, heretic na yun. Pero ang iyahag yung original na term nga na siya, is dili na siya actually heretic. Ang cult is about zealous of your faith. Siya. Ang iyahag yung definition. Okay? Jealous of your So which is sama. Pag naagani nga na, we cannot, di tayo mo judge na cult na sila. Kay basil lang di ay wata ka ba, unaware lang sila. Don't accuse na yun. Okay, pero at least makita nato dito. Makikita mo sa Yan ang panapas kay kana. Kasagaran sa puso, unaware. Okay, kung ato siyang i-cult na po yung definition, kasi na ako yung libro, manggod, kaya na sila din ang cult in occult. Kay kuan man pas, ang ilang gibasihan sa mo sa ilang bakuna kay base man gyud sila sa Okay, yeah. Kaniya akong sulti ta. Cult in occult. Actually, silang definition dito sa cult in occult, sa Christianity, wala nilang identify na atong mga tao nga unaware. Ang identify na sa cult in occult, katong unsa man, katong bitwist nila. Truth. Mo tong ilang definition dito. Yeah, pag-usulti kang katong nga libro. Cult in occult, ang ilahang definition dito sa cult is bitwist nila ang truth. Yan. Mo na siya. So ibig sabihin tingnan mo example. Sa Davao, ang Kingdom of Jesus, Ibuloy, kato klaro to identify to siya. He twist the truth. So that's why gitawag siya nga cult. That's why ang mo tuo dito is an occult. Wala ba? Klaro? Okay? So, mo na siya. So, meaning to say, okay that's why pag mo interpret ka Old Testament types, ilinit lang yun mo ang types only to individual events, objects, and ceremonies mentioned in the Old Testament, specifically mentioned and connected by the New Testament anti-types. Pag wala gi-mention, para safe ka, ayaw buhata. Ayun na lang yun. Wala man i-identify, wala gani idea ang mga New Testament writers, anak. So, di mo siya pwede buhaton. Okay. Nasisira ang buhay mo. Tama. Okay. And then, another. May extension. Extension ko noon. Ano mo gud Charge mo isa pa. tungod kay connected man gud ang Okay. So, number 2. Okay, so today, always identify the original meaning or significance of an event, object, or ceremony to the original participants or readers before you interpret it as an anti-type. Okay, so ibig sabihin, dapat daw rich ka daw kung yung anti-type nimo sa gi-mention dito para masabtan din mo ana sa nga picture nagigamit sa New Testament. So kailangan nimo masabtan pod kana sa nahulag buhay kung unsa na sila sa mo gani. okay, halimbawa nganong si Jesus gi-describe man siya nganong ang tawag man kay Jesus unsa itawag Jesus sa salam nanay phrase pod kasi tawag siya the precious
Lamb of God. From the term precious. May klase. Lamb of God. Nganong precious man? Balik ka sa Old Testament. Kasi sa Lamb. Ngani mo na siya. Pag musulti kang precious di ay, without blemish. Pag musulti kang precious di ay, walay defect. Sakto nga imong ikuan ang Katoliko. Pag musulti kang precious di ay, is ibig sabihin, perfect. Puno man sila. Okay. So sa Old Testament di ay, pag mo offer di ay na sila, ang ilang offering po is dapat perfect. Ngano nakapokus sila. Okay, question ako sa inyo ha. Paano sa ma-identify si isa ka offering na perfect? Paano makapasa sila ang qualification? Ang isa ka, halimbawa, karnero, Walay tatsa. wala katsa, Tambok. tambok. Unsa pa? Unsa pa? Intog. Kompleto ang kuan. Kumplito ang sa Lawas. Why? Tatsa. lawas. Kumplito ang lawas. Lito ng galimo. Kasi kaya putol. Kasi putol ang tiil. Okay, so dapat dili siya pungkol or Hindi siya whatsoever. pungkol, Wala hindi siya dito. kiang. Pwede siya di siya gani. kiang. Unsa pa? Kuan Okay, kaning walay sakit. Kung musulti kang walay sakit sa unsa nga pamaagi. Dili kay tiguang inighalat. Walay sakit. Bata pa. Kanus sila ma-identify sa isa ka hayop nga walay sakit para mahimo siyang blemish. Perfect. Walay kag Walay Walay muta. kagid. Walay Yeah, pero Sa- pero kanus ana sila mo ano na? Kanus ana sa ma-identify. kaning Okay, kaniya, according sa lang culture, dili na siya nga walay sakit karon. Ang hayop ni offer na dapat wala gid siya na igog sakit gikan sa panganak hangtod before siya offer. grabe no. Ingana ang ilang perfect. Bisag tambok pa na siya. Wala pa na siya ano iyang balahibo. Walay sa sakit. Bisag wala pa na siya ano, Tiil. dili dili siya ano iyang lawas. Yuwang. Pero pag nakaagi sa sakit, dili gyapon perfect. Ah. Grabe. So ingana ang ilang offering. Grabe ang lisura mamili at pastor. Okay. Nagpanat to. Of course. Kaya sila sa una, mo ni, pag naana sila pilion nga offering, ilahan na nga dagi segregate. Kay kami siya is intended for the offering. Para di matakdan sa sakit. Ilahan na lang i-isolate. Ingana ka grabe ang standard sa Ginoo. Tapos ang pangutana pa diha, mao ni. Unsang i-offer nila nga hayop? Dapat unsa? kamagwangan. Oh. Dati siya li kamuguangan mo. Pero dapat unsa? Lalaki. Okay, question. Nganong lalaki man? Nganong dili man babae? Isog? Gan. Duha na ka. Lalaki. Si Jesus lalaki. Okay. Kana siya, na say logical explanation sila, nganong laki, nganong wala nila ginaalaw ang babae. Kani. Aside sa standard theologically na dapat lalaki, yes, because it is a picture of Christ, pero lalaki siya logically, kay nga naman, dili yun nila ihalad ang babae kasi ang babae nag-reproduce. Dili pwede. Hindi pwede ba sa mga Dili pwede kasi Dili pwede mga nga- anak. Hindi pwede og Kaya kung babae, appeal nila ang babae, mahimong endangered ang ilang Yes. offering. So ang babae, ginahimo na nila nga mo reproduce. So that's why lalaki lang yun ang Bahalag mo ilahang. gamay ang laki. Ha? Bahalag mo gamay ang laki. Bahala mo gamay ang laki kasi ang lalaki, pwede siya ng pulo ka hayop versus isa ka babae, pulo ka babae nga hayop versus isa lang siya pwede mo produce. Pero pag ang babae, dili. So mo na problema, kung sa pa offer nila. Di ba? Siguro familiar na lang mo nganong ang offering nila sa una, nganong naay karnero, nganong naay baka, di ba? Nganong naay dab. Depende sa kwan pastor, hintang. Okay, kahintang sa unsa. So dato baka pobre baka kaya ba nimo dili ba? Kaya ba nimo dili ba? Napakay ka-afford. So ibig sabihin kung pobre ka, unsay offer nimo? Da. Sa party. Kalapati. Kalapati lang? Wak? Ay, may mo. Kalapati or according sa Leviticus, kalapati or pugo. Pugo. Unsa pa? Sa kung middle class, Kuan. Karnero. ha? Or sheep. Ano na sila?
So, ibig sabihin, Oh, shit. gikan sa flock. Tol. Pag rich herd, cattle. Minto siya cattle, tagko na, mga baka. Mga na siya. So, ibig sabihin, ang offering nagdepende sa status. Depende silang kahintang. Kita palaran sila pa na po para sa Ano tayo? Ay, namatay na yun. Lubat ko. Okay. Ano sa'yo, Matem? Sige. So, meaning to say, diyan na ito makita na Analin, sige rin pamatik mo sa'yo. dapat rich ta sa background po. Kung gusto na to, tanawon na siya. So, dapat masabtan nyo na to. Kanisya, yung mga picture sa Old Testament, kung sa ginang meaning ana, para makuha na to po, nano gigamit na siya diri. Sa New Testament, nano gihulagway na siya. For example, si Melchizedek, nano gihulagway mo as anti-type ni Jesus? Because Melchizedek is a high priest. Okay. Wala ba mo kabalo nga there are 3 offices in the Old Testament? Major 3 offices in the Old Testament. 3 offices? Opisina ba? Kani. Gan. Gusto mo paso, may kibaw. Nagabaw. Okay. Wala ba mong kabalo nga sa Old Testament is na nga siya to look at major offices. Ang offices ana is una, office ng priest, office of the prophets, office of the king. Ang judges wala po. Sa maroon na Wala labot. Oh. Kasi ang judges is not an office. Okay? So, prophets, priests, and what? King. So, wala mo kabalo kung sa significance ani. Ano siya picture. Okay? Explain ako Okay. Kung sa trabaho sa priest, Saan yun? Sa halad. Ikuan sa halad. okay. Kung mukuha sa halad, unsa ang iyang trabaho? Ikaw, Nahimo siya unsa? Sila po ang tigdala sa kasabutan. Kasabutan. Unsa kasabutan? Sudlan na. Katong Ark sudan of ng Covenant, Ark of Pastor, Covenant masabot pa. niya. Ha? Ark of Covenant yan. Lagi. So, nana dito. Pero unsay main role sa priest? Nganong gibutan mo siya sa sa tabernacle or sa temple? Tigpataliwala Taliwala sa unsa? sa Ginoo sa tao. Sa Ginoo sa tao o sa tao pa to Ginoo? Kana, maura Okay. na. Pero to So, ibig sabihin, ang priest, siya ang nag-mediate from, men to God. Mediator between men to God. Aqua? Prophets. Kasi trabaho sa prophet? Pinoy. Anoint. Anoint lang ba? Anong naman ng propeta? Ting marites. Ting Kung marites. tigsulti siya, unsa na po siya? Ting marites siya, marites. Messenger sa unsa? Sa Ginoo. Padulong sa? So, ibig sabihin, ang trabaho sa prophet, he is the mediator sa Ginoo, padulong sa tao. Nakata? Ang trabaho sa king. Vision. Sila may papakita vision sa ng prophets. Yeah. Pero dito na silang work para masabtan ninyo kung kinsa si Jesus. Kasi ang type Kasi ang story sa narrative is always picture out about kay Christ. So, kung ang king, ano trabaho sa king? Leader sa nation. Okay, leader sa nation. So, ibig sabihin, administrator. Di ba? So, kung imong tanawon, wala ba mong kabalo nga ka ng 3 ka offices, it pictures kung kinsa si Jesus. Okay? Namay kape? Alay kamay? Okay. Sige. So, ibig sabihin, kung atong tanawon, there are 3 offices in the Old Testament that kanisya tanan was fulfilled by Jesus. Okay, kami na ha. So, kaning office of the prophets and office of the priest was fulfilled by Christ during His incarnation. Ang office of a king, i-fulfill ni Jesus sa iyahang
sa iyahang resurrection and ascension. Okay, question. Nganong gi-fulfill man ni Jesus kaning office of the prophet and priest sa iyang incarnation? Now, when Jesus incarnated as man, tama? Dili reincarnation ha? Lain ang reincarnation sa incarnation. Always nyo to tandaan that Jesus in His nature is unique. He is fully God, fully man. Ayaw yun nato i-mention nga half God, half man ha. Kung half God, half man, demigod na siya. So ibig sabihin, He is fully God, fully man. Muna yung nature. Ang tawag na to sa theology, hypostatic union. So sa incarnation ni Christ, sa iyahang nature is what? God siya at the same man. So meaning to say, when Jesus became man, He performed the office of the priest. He became the mediator of men to God. Bata? At the same time, being God, ang gibuhat niya, gi-perform niya ang office of prophet na siya bilang Diyos nag-adto sa lupa. Okay? So he performed these two. And then when Christ ascended to heaven, and when Jesus resurrected, ascended to heaven, kung sa isulti nito sa Bible, mubalik siya bilang king. So ibig sabihin, this picture na naa dito sa Old Testament is very clear that it always present kung kinsa si Christ. So nagato? So mo na siya. Kung naasa diri sa lupa, ang gibuhat niya, He became the mediator to ng man to God. Kung Diyos siya, siya nagbaba. God to man. That is refers to His incarnation. When He died, resurrected from the dead, ascended to heaven, He became king. That's why, gigamit ang phrase dito that He is seated at the right hand of the Father. So, ibig sabihin, He shared the throne with His Father. So, it presents Jesus. So, that's why, clear siya igsuon na kung atong tanawon ang picture sa Old Testament, kung mabalik kita diri, so dapat ato siyang ma-identify, ato siyang makita, ato makuha-meaning for us to appreciate kana siya nga mga picture nga naa diha. Okay nga na lang. So, sige, so any question? Punta na. Pagka nang giingon nila rong pas nga wala na mga kuan nga propeta. Ha? Wala na mga kuan Propeta? nga propeta ba? So, ang propeta, isgutan nato na siya pag ang ato ang topic na about prophets na. Dito na siya. Kaya kung tumagunta mo, unya, mag-extend tag another 3 days. Kaya ana siya nga lesson, Book of the Prophets na. Kaya nabaya po kuan pas nga ang Ginoo tao ra gyud siya. Ang Ginoo, kinsa nga Ginoo? Hindi na natong Ang Ginoo, Mao gani di. tao ra gyud siya. Oo, hanggang kay kanang kuan man tao pa baghapon siya karon. Tao pa ba Japon siya karon? Or kuan na O Ginoo siya? Ginoo na gyud. Tao siya, Ginoo gud siya. Pinama sa physical body. When Jesus resurrected from the dead, physical gud siya. Kasi katong manggod siyang nagpakatao siya katong ngari ra siya diri sa kalibutan. Ano pagkatao lang siya pag ani niya diri. Oo. Tinuod man. Mo gani mo pangutan. Di mo isa tao dito sa tao natong ba nasa sa jud langit. gihapon siya karon mo tao. Karon. Pero karon, God tao na gid siya, the same time, hindi physical ano niya. Kasi kinsa din ang kasin 7. Okay, gusto pro? Di ba? Pag-asin niya 7, Naibuslot. Hindi, gusto na lang sa. Ang kamot niya, hindi ba kasi niya 7 ba? Di ba katanga? Nag-ano, di ba nagtanaw katong mga katong nabilin? Ana tong anghelo. Usa may yung yatanaw diha? Di ba nagatag din ang anghelo og sulti. Kung kinsa nang nagsaka, mauna siya gyapon ang makita ninyo magbalik.
So kung si Jesus nisaka siya sa langit physically, ang mubalik the same physically. So ibig sabihin wala na nagbago ang iyahang ano, Fully God, fully God, fully man. Sa may ano, sa may problema ito. Diba? So ibig sabihin, dili lang siya. Karon, clear kayo sa ano nga dito sa trono, kung asa sa karon, he's physically ano gid siya. Kita gid siya. Kay kaan man, Dila. Balik ta sa katong offices Ah. pagtuba. Di ba katong prophet, katong Priest. prophet of priest kay Mm. represent Jesus na nag-incarnate siya. Nya katong King king kay katong represents siya ang resurrection, fulfillment siya resurrection na and city. sa ascension niya. Sense How about this one pastor kanang Matthew 21:1 to 11? ang saman. That Jesus is king gihapon siya pero katong triumphant entry of Jerusalem ba? Naon King saman. man to siya ato, ningo man to sila nga asa to dapita nga. Yan nga. Okay. Asa, Yeah, I know. the daughter of Zion, behold thy king cometh Yeah. unto thee. So, ibig sabihin, manggod, nganong ang ano sa kingship, kanong identify nila na siya nga king, kung mo kitang awon, si Jesus ang title of being a king because he came from the lineage of David. That is what we call a prophetic kaning message na gihatag sa una nagikan dito. Pero ang yang fulfillment sa pagiging king, wala siya initabo sa lupa. Katong triumphant entry niya is a representation lang to nga kani siya, kumbaga pa ba, ipakita dito nga kani king siya. Pero ang question na sa story, kani ha, kana mo sa nga story sa triumphant entry, ang question diya, unsay pagkahuman ana natabo? Nagunsa si Jesus. Nanghagis. Hagis. Nanghagis bitaw to pastor. Before pa siya nanghagis. Sundin ko yung story na sa triumphant entry. Nasa Matthew 21 Oh. to 11. So sundin ko ninyo before siya naghagis dito, nag-wild. Before nag-wild. Oh, before nag-wild. Ayaw po mo iwalda yun. Ay, shortcut ang storya. Panawagin yung dagat si storya after pag-enter niya dito. Pag-enter niya, di ba nilingi siya? 21:1 to 11. Oh, sige, basagod. Ano sa insulte? Oh, tanawan niyo yung eksena sa story. Asa naman ang story sa triumphant entry? Isang verse. Ha? 11. Okay, pakibasa dong 11. Ilang mitubag. Si Jesus, siya ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. Sa Okay. triumphant kasi kana kay English mo. English, yeah, English. Unsa nga? Basahin niyo dai. Chapter. Ang verse 12, lahin ng event, di ba? Kahit na, may ato sa Jesus sa templo na. Okay. Pero kaning panahon na pastor kay Sige. Jesus kay gikuan man last king. Okay, basagan eh, verse 1. Matthew. Verse 1. Sa duwa nga sila sa Jerusalem o Bisaya lagi ako pastor. Okay lang, wala Wala ko problema. English. Sige lang. Unsa nga pan chapter? Sa doon na sila sa Jerusalem ug niabot na sa Bethpage sa Oh. bukid sa mga olibo gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an giingnan niya sila. Pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nagkiniini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dad-angan ni kanako ug kun may mubadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asnog ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sutihi ang syudad sa Zion karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og Yeah. magkabayo sa asno ug sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang Yeah. gidala ang asno ug ang nati gihapinan nila sa ilang mga bisti ug may kabayo sa Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao ang may buklad sa ilang mga sapot dito sa dalan samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kanya Hosana. nalinggit. Hosana dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan siya nga anhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Okay. So, okay, tanawon na to ha. So, what's the reason of Jesus nga nung gisugo man niya ang iyang mga disciples? Para unsa? Nag-pray first sa last supper. Dili. To fulfill Not to the dimension. scriptures. Para matuman ang unsa?
Katong propesiya. Ano sa propeta. Yeah. Unsang propesiya? So iya masulat sa Sayon karon ani kanimo ang imong hari. Okay. So, ibig sabihin, ang point ni Jesus dito, wala to sa nagsulti dito nga pagsulod niya sa triumphant entry, gikuha dahil niya ang position of being a king. Gigamit lang to ni Jesus nga picture para ipakita sa ilaha na katong king nga ilang ginapaabot is siya ang fulfillment ato. Ako ang point. So, ibig sabihin, gikuha to ni Jesus kato siya nga prophecy para ipakita sa ilaha nga kaning nagsakay ani is mao na ni ang inyong hari. Pero kung imo tanawon sa story, question, gi-accept ba nila si Jesus as a king? Wala, Pastor. Second, naglingkod na ba during that time si Jesus as a king? Okay. So ang point ni Jesus magod kasi mao na siya nga na-misinterpret sa iyang mga disciple in Acts chapter 1 verse 6 down to 8. Katong gina-refer dito ni Jesus nga about kingdom of God. Kaya ang abi manggod sa mga disciple ni Jesus, ang kingship manggod ni Jesus, i-establish niya sa kalibutan. That's why ipangutanan nila si Jesus, kanus animo i-restore ang kingdom sa Israel. That's why gitubag sila ni Jesus sa verse 7, positively and negatively. First katubag ni Jesus, negative. It is not for you to know. Tapos gitubag din sila ni Jesus positively, in Acts 1:8, nasulti sila, but the Holy Spirit will come. So meaning to say, ang gina-point out ni Jesus dito, nga fulfillment sa iyang gipakita dito sa triumphant entry, nga kingship niya, dili niya establish sa kalibutan. Asa niya establish? Dito. That's why ang term nga gigamit sa mga disciple ni Jesus is not kingdom of God in Acts chapter 1 verse 6, kundi kingdom of Israel. Kaya ang ilahang thinking, si Jesus, i-take over niya ang Israel, murag sama nga si David pag-take over sa king. Pero dili, because si Jesus will not establish the earthly kingdom, but Jesus will establish the kingdom of God. So that's why ang topic ni Jesus sa piminti sa gospel, Jesus is always talking about the kingdom of God. He is not talking about the kingdom of Israel. Meaning to say, ang kingdom niya i-establish dili national. But ang kingdom niya iyang establish is what? Katibukan. Eternity. Okay? So that is what the story is. Kung atong tanawon. So that's why kung atong tanawon gyud na siya, ang iyahang pag-establish as a king diri as a political kingdom, but it is an earthly kingdom. Okay, pangutan na ko last. What does it mean by kingdom of God? Kingdom of God, sa meaning? Okay, namo gid duha ka term sa gospel, kingdom of God and kingdom of heaven. So what does it mean? Are there synonymous or distinct? Seek ye first the kingdom of God. Ah. Sa man po sa putira. Seek ye first the kingdom of God. Unsa ang kingdom of God? Kay mo man preaching ni Jesus throughout the gospel. He's talking about kingdom of God. Tandaan na to, by definition, kingdom of God, ang kingdom of God, wala na siya, dapat dili na siya nato sabton literally or kingdom of heaven. Ang kingdom of God and kingdom of heaven, ginagamit siya, depende sa writer sa gospel, interchangeably. So meaning to say, kingdom of God and kingdom of heaven are the same. Ang kingdom of God does not refer to a place. Does not refer to heaven literally. But kingdom of God, it refers to relationship. Nang meaning sa kingdom of God, that when you accept Christ as your personal Lord and Savior, you belong to God's kingdom. You enter to a family relationship. That the King of your life is already Jesus. So you and I, karon, we are belong to the kingdom of God. It is not So a meaning place. pastor, Relationship. The kingdom of God. So, tanan na nalawas, Pastor, part sa kingdom. Part na sa kingdom of God. Ibig sabihin now, we are now what we call a royal what? We are part na of the family. Ika na may
Seek ye first the kingdom of God and all these things. Mura mabusik. Unahon nimo. O gani siya. Unahon nimo Pahari kisay hari mo si nimo. Si Jesus Jesus ba? eh. Unahon nimo siya nga siya na si muha. Oo. Ang kingdom of God na sa imong heart. Oo. Dili na siya place. Jesus ang naglingkod dere. Kingdom of Ang hari. heaven, yeah. You mean to say, when you accept Christ, He became your king. Naging hari nimo siya. So, because of that, you belong to God's kingdom. Ang giyarian sa Ginoo ikaw. Ana na siya. Okay. So that's why kato siya, that is just a picture to fulfill the prophecy. So, dili Pero pa ang to. fulfillment sa prophecy when he was when Wala he pa is siya. ascended, Wala wala pa siya pa. himong king. Wala pa. Kaya kung himo sa king unta, wala na unta eh. Gibutang na unta siya dito eh. Kung himo tanaw ni wala unta sa gilansang sa cross. So, mini kaning Matthew sa pareho kuan pa ni siya kana. Yeah, Prophecy pa ni oh, siya. kani actually, Jesus as nganong king. gibuhaton ni Jesus? Katuha na gid ang sign. Kasi hapit na siya ano eh. Katuha na gid unta ang sign niyang ipakita gid unta mutuo na gid sila. Pero bisag klaro na sa prophecy nga mao na gito klaro na gikaito sa prophecy. Gibuhat na gito ni Jesus para na gid makita nila. Pero kung sa gibuhat nila, wa gyapon nila gidawat. Kaya ang ilang juwat ng Pastor King. Ya, bao gani sa ang ilang understanding sa kingship is political. Pero diri man ko si Jesus, di man ko niya establish ang political kingdom. Ang iyang kingdom niya establish is eternity man God. So ana na siya. Okay. Glory of the Jews. Okay. Sige, di ano na ako. Any question? Napatay time? Da. Pag nagitay time ba? Ako ang ano ni siya. Kuan dito sa katan. Pastor, Mm. baka na seek first the kingdom of God, Pastor. So, mura lang imong, example ako, magamit ko ng word, ang pasabot dapat maluwas yung ka. Paginana, sa mga unbeliever ba nga mga atong mga taos palito. Okay. Okay, Okay, again ha. Okay, din The king, the key to understand Matthew ano na siya? 6:33 is context. That is one of the most misunderstood passages in the Bible. Natuman yung mga Pastor, natuman pagkaon. Oh, you see, kaniya, tanawa ninyo. Ang context, ana, ang problem is ang iyang mga disciple nag-worry. Kung sa worry nila, mga needs, basic needs. That's why si Jesus, naghatag sila illustration. Pila ka illustration? Tulo. Di ba, first illustration niya, di ba, kita ninyo yung mga mga nanapod nagalupad. Wala man ibig kapakaon siya, kaya tanawa, gina-provide ni Lord. Kani mga ilang mundo rin sa lungan ng tubo ni, wala man yung nagadin bunyag sila, pero ano tubo man. Di ba, si Solomon gani, nga king, wala kasi nagataga na, si God. So nga naman, to address sa ilang worry. Kasi para i-emphasize sila, because ang young disciple ni Jesus, asa nakafocus? Not on the work of the kingdom, but they are focusing sa needs. So that's why Jesus used ang conclusion niya pag abot sa Matthew 6:33, ana siya, instead na mag-focus mo diya, kung sa i-focus niyo, seek ye first the kingdom of God. So relationship, unahan ninyo, pagrelasyon ninyo sa Ginoo. Ayaw na. Gigamit sa salvation. Oh, di mo pwede siya gamitin sa salvation because kana siya is to address para sa needs sa mga ano sa una nga nag-worry. For example, Relationship man relationship mga pastor Yeah. na ano mga di pwede gamitin sa nga naman, asa nimo gamiton? Similar specific situation. Pag siya, kaysa di kasultian ni Jesus to, believer, unbeliever. Oh, you see? Anong gamiton mo sa unbeliever nga believer man to? Ibig sabihin, kung akong tanawon sa context, mo na akong gamiton. Pag na ako'y nakita nga isuon ako kay Kristo, mas gi-priority niya ang butang nga uban, material things, kaysa kay Christ, kaysa sa work sa kingdom of God, pwede na ako ito gamiton. Hey, Brad, ayaw ana. Kung sa sulti sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Unahan si Lord, ayaw na unahan mga butang. Huwag isa gisultihan na ako, sila, dili unbeliever, because that is not for salvation. That is to answer ang ilang pagiging pag-worry nila. Believer na di ay. Wrong. di mo pastor kay nato ba yung magikuan nga relationship kingdom of God. Ang kingdom of God nga relationship, pero Jesus kanina po, balik ka po ta. Pag term gani siya, always you apply your art, not just science. Art, how it was being used in the context.
So ang context dito is not for evangelism. Ang context dito is to encourage, to rebuke, to correct ang mindset sa mga disciples ni Jesus. Nga ang ilang priority is unsa man. Maghinursos mga sala, kaya gamit sa salvation. Kami magtitigil mo sa curriculum, Pastor. Roaming. Murag sama lang na siya sa Revelation 3:20. Ng Revelation 3:20 ginagamit nato for evangelism, nga kana siya is meaning for revival. Pero wala ko nagamit anak. Wala na ako na. Nga kana siya very clear sa verse 14, it was being addressed to the Church of Laodicea nga sila dito Christian na ang problema nila lukewarm. Nang lamig sa pagpangalagad. So that's why naana si Jesus dito, wa pa mo kabalo nga naa ako suportahan sa kasing-kasing sa inyong panuktok. Uy, pagmata mo. So kung ako na sang gamiton, kana siya, biblically speaking, so kung na ako'y nakita nga igsuon ako kay Kristo nang lamig sa pagtuo, kana akong gamiton, Dad. Pik-pik ba? Si Jesus, nabaya siya kasing-kasing si Mong no, tuktok sa buksi siya. A revival, not for evangelism. The same sa Matthew 6:33. Context. Ang hinulsa lang ni Pastor. Ha? Maghinursos sa mga sala. Gagamiton, Pastor, para sa Evangelism? Daghan. Pwede nimo gamitan ng Roman Road, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans chapter 10. Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Daghan diha kanang pang-evangelism, kana klaro gyud na siya. Di ba? Oh. Kana siya gani mo na sa gisulti nato ganiha nga context gyud. Ibig sabihin kaniha, wa mo kabalo that you are using a text. Kaya tawag nato nga theologically correct pero hermeneutically no. Ha? Daghan mo to ng luwas. Daghan ako no kung sa Pastor kay takara ko no kung himo. Adili ma. Daghan luwas. Mo nang gitawag mo nang gitawag nato nga. Mo nang gitawag nato nga dili man. God is gracious. Amen. Amen. Di ba? So ibig sabihin tanawag mo ninyo ang kanindot sa Ginoo ha. Mali na ganyan yung gamit ng bersikulo, daghan pa ganing ng luwas. Samot na kung tama. Di ba? Di ka naka-gracious ang Ginoo. Di ba? Pastor, kung saan man nato pagpasabot, Pastor, Christians naman siya niya, Kingdom of God. Saan na to? Okay, diha sa Kingdom of God, Jesus is not talking about sa salvation. Ang Kingdom of God, gigamit niya diya in the context niya to picture out kung unsay responsibility sa mga magtutuo sa giharian sa Ginoo kung naa ka na relasyon kay Jesus. Mo ni context niya sa Kingdom of God. Kasi ang Kingdom of God, diha sa gospel is broad man gud na siya ang topic niya. Na ginagamit ni Jesus ang Kingdom of God for evangelism, ginagamit ni Jesus ang Kingdom of God for mutudlo sa responsibility. For example, pag muhisgot tag parable, especially the Kingdom of God is like kana siya ginagamit niya na siya for evangelism. Salvation. Salvation. Pero kana siya dili sa salvation kay because gigamit niya na siya as what kung unsay responsibility sa isa ka alagad sa Ginoo nga naa sa iyaha. So mao na siya. So ibig sabihin dili na sa basta word gani siya i-contextualize yun. Ayaw i-wording. I-contextualize. Wala gina siya basa-basa pud sa konteksto. Okay? Na, di mo man ani okay, sino ko tanaw. Napasaylo na pagkatato Gika- mga Ha? sala kani adto karon sa maabot. Uy, actually, pasaylo na. Sa una pa. It is finished. It is finished, yeah. Oh, di ba? It is finished. So then Jesus tetelestai. Pas ka na, ang kana po na verse kay, ano po nga verse kay, gikanta. Ikanta. Wala seek ye first the kingdom of God. Diba? Sa Oh, offering. para manghatag sa Ginoo. Oh. Wali pa sa dapat Para yung gamit sa Okay. offering. Okay, kani ha? Basahan ko ninyo yung verse 34. Di ba 6:33 na? Basahan niyo yung 34. 34. Oh. Musa ayaw kabalaki ang musunod Oh, sa adlaw kay tanawa? galingon sining suliran. Di ba? Conclusion na oh. Kutlon pag inatog 33. Maklaro na verse 34. Ayaw ka balaki. Kanang mga moabot mo ugma. Di na ka mabalak. Di ba? Klaro 34. Diba? Oh. Sa ato pa, kamo nga nagpakanta ni kita di ay tanan. Kanong mong piringan, sige pa. Gani, gikanta pa dyan Okay. no. Sige. Okay. So kani, Ganda na lang
klaro natin. Ah, Matag sa kalipay. Ang kana pong Malakay 3 kuante. Di po na siya kuan. There's Jess. Malakas pastor. ha? Kana Malakas 3 Jess pastor ba? Sa may Actually- video na pastor. Actually, we will discuss na siya pag-abot sa Book of the Prophets. Ano, tanawan ninyo ha? This is the discipline of biblical. This is the Karon pastor. Dili. I will tell you. Kani, this is the discipline of biblical studies. Ang problema mo lagi sa tuwa mo kana mo sa tanan, ipangbutang mo na. Pero pangutanan nato kung ang tana siya kanang Malakay para maintindihan nimo siya because that is the book of the prophets. So dapat sabton sa nimo kung unsa nga klase ng type of literature ang book of the prophets anong gibutang na. Mara ba nagigamit sa mga offering karon na daw? Oh, kisay gagamit. Kanan. Kami. Tanan? Dili ko tanan. Aron paghahatagan. Oh, sekreto. Asa sa gikuha? Secret to din. Asa sa gikuha? Malaki ang tres. Dili. Hatag para ito agad din siya sa malakyas combine na nila. Pero kanang term na hatag anong paghatagan nasa gikuha nila ng verse. Nasa Acts kuan po. Luke Luke. chapter 7 nata, verse 38. Di ba? Give, 7. and it shall come back to you. Press down, get together, tapos i-combine ng Malakay. I-combine po na nila dito. Tulo ka bersikulo na. Oh, Wala, nya si unsa Jesus, man pastor, pastor? no? Ato nang isgutan pastor. Ha? Ano na lang basta bilas na Dili, lagi na ito isigutan lagi na. Ay, isgutan na. Sa prophet na lagi daw. Pastor, maloy na no, pastor. Simple Wala lang. sige gamit to. Luke 6:38 is about hatag ba to sa material things? Dili. Di ba? Kaya nga nun sa Luke 6:38, kung saan itong context niya ato dito, ang ihatag nimo dili kwarta, ang ihatag nimo is pardon. Give and it will Kasi be gisuti dito, given. give shall come back to you. Pero before that na verse, ana dito, do not judge or you too will be judged. Do not condemn or you too will be condemned. Pardon and you will be pardoned. So dili siya kwarta. Dili sa kwarta. Judgment. Dili, ibig sabihin ang point ni Jesus dito, ikaw dapat dili ka muhatag og condemnation. Di ka mo Ang judge. i-give nimo dito para tagaan ka pud sa Ginoo dapat unsa man pardon. Dili condemnation. Di ba gi-workshop na ninyo? Ano na ninyo? Gi-assessment na ninyo? Luke 6:38? Wala ni. Wala na pastor. Wala Wala. ni. Wala na ba na assessment? Wala. Ang assessment yung nag-answer mo? Atong daghan mo mali dito? Dito nga verse. Dito ang Lucas. siya sa kanta nga halat. Sa diagnosis. Atagay. Diagnostic Assessment test. test. Oh, nalo dito. Naay na. Oh. What di nang gikanta karon pastor sa unong gikanta. Sa una. Na klaro gyud. Di ka naman siya. Oh. Actually, ang Malakay, dili na guna ko siya pwede i-discuss yung Malakay. Actually, money. If you will study really Malakay chapter 3, ang problema mo gusto ito, iputol mo na ito na siya. Malakay chapter 3 verse 10. Actually, ang iyahag yung anak nga prophetic ano sa Malakay 3:10 is dili siya sa verse 10 nagsugod. Verse 6 down to 12. Para masabtan nimo na siya diha, ibig sabihin dapat sabton nimo ang prophecy gikan sa verse 6 hangtod verse 12. Actually, ang Malakay nga book from how many chapters are there Malakay? 4 chapters. Don't you know that Malakay, sa 4 chapters niya, naa siya gitawag na to nga 6 disputation. Naay unom nga pagbadlong during that time sa ilaha. Unom. Pero apil man ang giving of tithes pastor. Appeal ang giving of tithes. Pero ang thought, ang emphasis sa writer is naa sa verse 6 down to 10. Down to 12. Dili na siya. Ang problema siya na, gikuha lang mo nato na. So, pwede natin siya i-discuss kasi ka na siya, kumbaga pa, sa prophets na, ay mo kabalakan, balik ka, kung i-discuss na ako, hindi pa balik ani. Hindi, kasi nga naman ko na siya, actually, ang book of the prophets is one of the book in the Bible that is very hard to incorporate ang ano niya, kay because magod ang book of the prophets, approximately, there are 16 books. Okay, so di ato maano na siya. Sila ngayon mo kabalaka na. Pagpanikas man ni pastor. Ha? Pagpanikas. Panikas no. Awa. Okay, sige. So kanisa, ako sining explain sa inyo ha.
para mag-guide ta mo paano mo exegete sa Book of Ruth. So kani siya, this is our exegesis. This is our study sa Book of Ruth. Okay. So kung atong tanawon, ang character sa Book of Ruth, walay lain kundi si Ruth. Okay? So dili na mo diretso sa diretso sa background ugma sa Ruth ha. Diretso na ta ugma sa sa literary. Okay, who is Ruth? Actually, Ruth is a biblical character, a woman who after being widowed remains with her husband's mother. Ruth was the woman of Moab, but was related to Israel through Lot, the nephew of Abraham. Mo tigisulti na ko sa inyo gahapon. Okay, kani siya ang main character sa Book of Ruth. Yes, main character na si Boaz, main character na si Naomi, pero si Ruth yung pinaka main character sa Book of Ruth. That's why ang pangalan sa libro, Ruth. Okay, very clear. So kung atong tanawon, okay, ang Old Testament narrative as a Tanakh, na-categorize into 3 parts. That's why gitawag siya Tanakh. Ang libro sa Old Testament, originally, ang tawag niya na siya is Tanakh. From the word Ta, which means Torah, from the word Na, which means Nevi'im, from the word Ka, which means Ketubim. Pag musulti kang Nevi'im, it refers to the prophets. Pag Torah, it refers to the book of Moses. Pag musulti kang Ketubim, it refers to the writings. Ibig sabihin, ang Old Testament, sa unang panahon, ang ilang tawagan is Tanakh. Okay. So, muna siya. Combination, kasi ang Old Testament was categorized into 3. Ta, Na, and Ka. Okay. So, that's why, muna siya. Okay. So, paspasan natin ni konti kay kumana siya ito. Now, kung atong tanawon, during that time, ang Tanakh, originally, 22 books na siya. When it was being translated into Septuagint, kaning 22 books, nahimo siyang 39. Ano man, kay katong book ni Moses, isa lang ka book sa una, which is Torah, pag-translate sa Septuagint sa Greek, ang book ni Moses, gihimong 5. That's why gitawag sa Pentateuch. Gibahin-bahin na. And then, ang book of the prophets sa una, 12 na siya, minor prophets, giisa-isa na. Ang Samuel sa una nga isa lang, nahimong 2, first, second. That's why sa Septuagint, nahimo na siyang 39. Katong Tanakh is Hebrew. When it was being translated into Greek, gitawag siya Septuagint from the word septa, which means LXX, 70. Kay 70 Hebrew scholars ang nag-translate sa Tanakh into Greek because during that time, ang Hebrew language nawala. So, ang national language during that time, ang international language during that time is Grego. Okay. So, karon, dili makita